Good morning everyone. Happy Sunday team. Nag-assign na po ako ng venue assignments ninyo for today and tomorrow's shift. Filter ko na lang din by team. Ay, full ba 'to? Ayan, all display naman. Ayan, nag-assign na po ako ng, venue assignments niyo for today and tomorrow's shift including Rai, ayan, for your tomorrow shift as well. So, please disregard na lang din yung mga hindi niyo na complete from the previous assignment, ayun. Genre, since yun full-time ka and then the minimum expected invoices to process per day is at least, 40 invoices, tama? So for your, 5/24 actually nag-assign na ako ng around 50 invoices. Wait, double check ko na lang. Ayan, ng 50 invoices. So please make sure na lang din na since nakalagay nga tag siya, eto magiging exception na lang din since weekend din naman. Genre, lahat ng mga excess na mga invoices na hindi mo ma-process for today's shift kasi I only assigned around 50 plus 74. So, 'di ba dapat 2 days, around 80 invoices. So, pa-strategize na lang din. Date mo na lang din yung mga hindi mo matatapos for today. Although ito exemption lang, even naka-tag siya as priority within shift, pwede mo siyang ipag-continue na lang din until tomorrow since Monday shift ka naman. So, safe tayo diyan. And then, at try, ayun, nag-assign din ako sa'yo for tomorrow din. Yan, tomorrow pa, 5:25 and then advance nag-assign din ako for your today, ayan. And then kapag halimbawang kaya pa ng bandwidth mo o Vance, you can still start to work on with the facts and beverage kasi inassign ko lang din siya ng tomorrow for your tomorrow shift din, ayun. And then at Joshua, ayan pala, yun na lang genre, indicate mo na lang or update mo na lang din yung date kapag, iwo-work mo na lang din ng for your tomorrow or eto, ilagay mo mag-leave ka na lang ng notes indicated na you will be working with those venues for your tomorrow shift. And then at Joshua, ayan, wala na kasi akong lahat kasi ng mga venues na merong upload, yun ang inassign ko for our team. So, manageable lahat. So, please make sure to complete everything, especially as we are also approaching na rin yung month end this week. And then at Joshua, inassign ko lahat ng VIP venues sa'yo. Since I will be on PTO tomorrow, ayan, approve siya. Wala akong visibility pagdating sa Slack and also eto sa lahat ng platform natin. So please make sure na lang din lahat ng may mga i-upload na invoices for these venues na naka-indicate dito, please make sure to process it, especially VIP yung naka-assign sa'yo. Es specifically yung sa mga malign groups. 'Di ba we have yung Campio. I will actually also indicate kung saan yung Campio diyan. Pero ito yon yung Campio Downtown, Jasper, um, Dama Line, and also may isa pa, Richie Food ang alam ko. Ayan. So please make sure to process it and kung pwede, ayan, ano rin, tawag dito, pa-post dito sa Dama Line group. Kasi medyo yun nga sabi ko nga critical 'tong ano natin, critical lahat ng mga venues na kaka-indicate dito under the Maling Group. So, lahat dapat matapos before weekends which is inassign ko na siya. I will make sure naman na isi-zero out ko siya before mag-start yung week. But since another critical time niya is, every Tuesday, yon please make sure to, process all the invoices that will be uploaded before Tuesday shift din. If ever, Josh, na meron kang question, please stop Jordy or Olivier. Pero si Jordy puwede na rin 'yun. Ayun, kasi 'pag wala ako, siya talaga yung magiging parang TL ninyo 'pag wala ako. 'Yun, pa-update na lang din kung merong upload and then if in case merong mga urgent, 'yun na lang din, patingin na lang din sa mga chatter, do'n sa Slack chatter kung naka-mention sa inyo din, 'yun. And then ano na lang, sige bigyan na lang din kita isa pa, isa ba 'yun? Richie Food. Bigay na lang din ako ng sample yung sa Richie Food, eto sa Maling Group.
So ito, actually 'di ba, ito yung isa-isa mga instruction ni Richie Food or ng mga malay. Nag-transition kasi sila from Cisco to GFS or Gordon Food Services. But ito exception lang 'to kasi sa ibang, venues or sa ibang vendor or client natin, we have to add we have to add a new item variation instead of creating a new item. 'Pag dito kay malay nagke-create na talaga tayo. We just only need to make sure na magke-create tayo ng item na only if kapag nag-transition siya from Cisco to GFS. However, kapag halimbawang may ibang vendor, let's say 7Cs, 'di ba may mga ibang distributor naman sila, hindi naman kasi nila i-re-remove yun. Ang kwento kasi dun is i-re-remove nila eventually lahat ng items, originally created under the Cisco vendor. So, kapag merong hindi ka sure, let's say naka 7Cs, merong somehow same item, similar item, you can actually ask or reach out to the client already, Josh, kung pwede siyang i-add as a new item variation. Pero kapag from Cisco siya, nakita mo si Cisco lang yung nag-e-exist, you have to create a new item. Hindi tayo magka-create new item variation dun, ha? And then please make sure lang din eto critical ay eto, ano lang siya, hindi mo critical pero ano lang, FYI lang din dun sa package type, we have to follow kung ano sa package type kung each, meaning to say eto madali na lang 'to kasi lahat ng eto, halos lahat available na sa kanya dati kasi kine-create-an ko pa siya isa-isa, eh. But this one, you have to update it to unit. Then save. Save ha, please make sure to update it to save. Yan. And then 'pag may makikita kang discrepancy, let's say for example, most likely kasi it's either someone or client process it incorrectly. Tapos you can, already investigate pero dapat naka-case siya. For example, yan, ito rin, kung hindi ka sure, ayan, naka-unit, gano'n lang. Okey, yun lang yun for the Malay group, yun. Yun na lang din. So, yun lang naman yung reminder ko lang din under the Malay group. 'Pag may question kayo urgent ano na lang, 'pag kaya kong sagutin, um, sasagutin ko sa GC. Yun, yun lang. Thank you everyone.